Ngayong araw po ay pupunta kami ng mga binibining sisterette ko sa Ace Hotel and Suites. Dito na kami nagkita-kita sa The Supper Block para pumunta doon. Mag-staycation po kami doon para mag-relax. At ito na din daw po ang birthday treat nila sa akin since hindi kami nagkaroon ng chance na mag-meet nung araw ng birthday ko. Nag-book na din po kami ng Grab papunta doon. Excited talaga kaming tatlo. Isa kasi ito sa mga kaligayahan namin, kaya naman pag sila ang kasama ko, number 1 rules, bawal ang KJ at bawal ang diet. Medyo na traffic lang din po kami ng konti, andito na kami sa bandang estansya at malapit na din ito sa Ace Water Spa, kung saan isa ito sa mga amenities ng Ace Hotel. Andito na nga po kami at magpo-proceed na kami sa concierge para mag-check-in. Andito na po kami sa kanilang lobby at habang nasa reception po ang isang sisterette ko para mag-check-in, ay dito muna kami naghintay ni Ate Beth sa isang corner. Sa labas nga lang din po pala nitong hotel ay may 7-Eleven na at Gold Deluxe, kaya bumili na din po kami ng food bago mag-check-in. Simula umaga nga po ay napaka-busy na nitong mga sisterette ko sa kanilang mga trabaho, pero they find time na makapag-banding kami at makapag-celebrate kahit papano. Hindi ako mayaman financially, pero napakayaman ko sa mga kaibigan na nagmamahal sa akin. Mga dalaga din itong mga ate ko at di na sila nag-asawa at sa amin tatlo ako ang bibo at bunso nila. Sila yung mga ate ko na laging umaalalay sa akin at nagmamahal sa akin na meron din pagkastigo pag mali ang mga ginagawa ko. At ito po pala ang itsura ng room namin. Medyo abala kami sa pagpwesto ng mga gamit namin. Ito palang sofa ay pwede ding maging bed para mas maging spacious ang tulugan namin at di kami magsiksikan sa isang kama. May kasiksikan kasi ang aming mga katawan. Ito din po ang itsura ng kanilang bathroom. May available shampoo na at body soap at meron na ring extra toothbrush at toothpaste. Maliit nga lang po talaga kaya maigi pa rin na magdala tayo ng sarili nating toothpaste at mouthwash. May available blower din at may intercon sa CR. At ito po ang aking sisterette na si Carmen na busy sa pag-organize ng aming mga biniling food kanina. At habang nagiintay kami ng housekeeping para sa setup ng sofa bed ay nagchismisan muna kami. Tinulungan din namin si Ate Beth na ayusin ang setup ng kanyang iPhone 14 Pro Max. Nilalagyan na nga ng protector ni Carmen ang wire charger ni Ate Beth para daw hindi madaling masira. Hindi teke itong Ate Beth namin pero na-encourage namin siya na yun na lang ang kunin niya since nagloloko na din naman ang mga old phones niya na ginagamit niya para sa work. Natuwa din itong sisterette ko na nakita itong tripod kong ginagamit sa vlog. Bilhan ko din daw siya. Sabi ko ay mura ko lang ito nabili sa Orange Basket. Wala pang 300 pesos pero maganda ang quality. Dumating na din po pala si Kuya para i-set up itong sofa bed na hihigan mamaya ni Ate Beth. Hindi kasi namin kaya ng aking sisterette na si Carmen ang lamig sa side na ito. Lamigin kasi kaming dalawa kaya dun kami sa bed na merong mas makapal na kumot. Ang galing nga po ng sofa na ito. Tamang-tama siya lalo na sa family na may kasamang bata. Siguradong mag-fit sila kahit sa isang room lang. Ngayon naman po ay naisipan ko na manood na lang muna ng movie habang busy pa ang aking mga ate sa pakikipag-usap sa kanilang mga client. Kahit po kasi talaga saan ay bitbit na namin ang aming mga trabaho at walang oras na pinipili lalo na po't lahat kami ay nasa real estate industry. Part na po ng aming trabaho ang leisure with work. Ine-explore ko po itong TV nila at hinahanap ko kung may available na Netflix. Pero ayun lang po, sad lang kasi hindi po pala available ang Netflix. Puro local channels lang. Pinagtiyagaan ko na lang panoorin kasi maya-maya lang ay lalabas na din kami para mag-dinner. I just want to enjoy and have fun with my ates kasi ito talaga yung mga bagay na sobrang mamimiss ko pag nakaalis na ako ng Pilipinas. Mamimiss ko talaga ng sobra yung mga ganitong moment. Yung mga chikahan, tawanan, love language at mga gala namin ng mga ate ko. At syempre, yung mga word of wisdom, encouragement and support nila lagi sa akin. Mahal na mahal ko itong mga ate ko. Sila lagi yung nagpapalakas ng loob ko at sobrang mamimiss ko yung mga moment na kapag malungkot ako, lagi nila akong nire-reach out at inaayang lumabas. Bigla-bigla na lang yan sila magbubuk ng kung ano-anong activity para malibang ako at sumaya ako sa araw na yun. Napaka-bless ko nga po kasi meron ako mga kaibigan na tulad nila. At ito na nga po, busy ang aking sisterette na si Carmen sa pagtimpla ng coffee niya. Actually, hindi sila mahilig mag-video pero wala silang magagawa ngayon kasi sinabi ko na I have to vlog this moment para pag namimiss ko silang dalawa ay papanoorin ko lang yung mga vlog ko na kasama sila. Nag-request nga sila kung pwede daw ba puro patalikod ang kuha at kung pwede yung payat sila sa video.
At ito na po yung mga pinamili naming pagkain sa baba. Kung mapapansin nyo po, takot kami magutom sa dami ng binili naming pagkain. One night lang po kami dito pero yung food namin pang 3 days. Tulad po ng sabi ko kanina, pag ang mga sisterette ko ang kasama ko, hindi pwedeng hindi kakakain. Kaya pag sila ang kasama ko, everyday cheat day. Kaya alam nyo na din po ngayon kung bakit namimilog ako. Ito din po pala ang view ng aming kwarto. Napansin nga din po pala namin ang improvement ng mga kwarto nila dito kumpara nung year 2020 nung huling nagpunta kami. Magsi-6 na din po ngayon ng gabi at medyo nagugutom na din kami. Kaya napagdesisyonan na po naming lumabas at mag-dinner sa Cafe Juanita. Walking distance lang din daw po ang resto na yon dito sa Ace Hotel. At ngayon nga po ay naglalakad na kami ngayon papunta doon. Meron din po ditong malapit na Starbucks, meron din ditong Lawson at meron ding BDO. Nandito na po kami sa Cafe Juanita at first time ko nga po ditong pumunta. Favorite resto nga daw po ito ng aking sisterette na si Carmen. Napaka-classic nga po at vintage nitong lugar. Nakasmile si Ate Beth at mukhang excited sa food na kakainin namin ngayong gabi. At ang ganda din po ng mga vintage light nila dito. Nakapag-order na po kami at ito munang salmon belly sinigang ang una namin titikman. Mukha nga pong masarap at nag-request din po kami na medyo asiman yung sabaw. At nang tinikman ko po, the best nga talaga ang sinigang nila dito. Sinerve na din po nila itong sisig. Kung mahilig po kayo sa sisig na walang mayonnaise, ito po ang sisig na para sa inyo. Enjoy na enjoy po kami sa aming food at dumating na din po itong masarap na calamares. Busog na nga po kami at sabi nga ni Carmen ay damihan namin ang aming kain kasi baka mamaya ay magutom kami sa water spa. Busog na nga po kami pero pinilit pa din naming ubusin dahil ayaw namin magsayang ng pagkain. Lalo na sa panahon ngayon, mahirap talaga kumita ng pera. Nagkwentuhan din muna kami saglit habang nagpapalipas ng busog at nagpicture taking na din. Pagkatapos po nito ay nakabalik na nga po kami ng Ace Hotel at ngayon naman po ay i-enjoy na namin ang aming water spa. Naka-swimwear attire na nga po kami at excited na kami sa pressure ng water na magbibigay ng relaxation para sa aming mga taba. Dinala ko nga din po pala itong aking favorite tripod para ma-video ko din at mapakita ko sa inyo. May separate locker room din po pala at changing room ang para sa babae at lalaki. Gusto ko ding isama dito sa susunod ang aking husband pag nakauwi siya ng Pilipinas this coming holiday. Papasok na nga po kami at sadly, hindi pala allowed ang cellphone or any camera sa loob ng water spa. Hindi din pwedeng magdala ng towel sa loob, hanggang locker room lang lahat ng extra item mo. After almost 2 hours ng aming pagbababad sa tubig ay super na-enjoy namin ang water massage. Sayang nga lang po at hindi ko napakita sa inyo. Pabalik na nga po kami sa room namin para doon na mag-shower. Napakahilig po talaga namin tatlo na magpamassage at pumunta sa mga ganitong lugar. Isa po kasi ito sa simple happiness namin pagkatapos ng maraming pressure at pagod sa work. Hindi po kasi talaga ganun kasimple ang trabaho ng isang real estate agent. Kung titingnan lang po ng iba parang madali pero katakot-takot na pressure din po talaga sa totoong buhay. Ang pintog-pintog ko talaga ngayon, kahit sang anggulo ko tingnan yung mukha ko para akong bola. Pero ayaw ko munang mag-start mag-low carb diet para mas ma-enjoy ko yung banding namin kasama ang mga ate ko. Mas mahalaga sa akin na i-cherish yung mga good memories kaysa ma-conscious sa katawan ko. Pagkatapos kong mag-shower ay nagtsaa muna ako. Hindi ako masyadong mahilig sa tsaa at kape. Nakalimutan ko kasing bumili ng pang-hot chocolate. Paboritong-paborito ko yung chocolate powder ng Pande Manila. Medyo nagutom nga po kami sa pagbababad sa water spa, kaya naman ito mag-snack ulit kami. Napakagulo din po ng buhok ko at wala pa akong suklay. Pinakat ko po kasi lahat ng rebonded part ng buhok ko kasi gusto ko na pong embrace ang natural curly hair ko. Kaya lang napapangitan talaga ako sa buhok ko kaya lagi kong tinatali. Napapagod na po kasi ako pagpapariband pero masasabi ko na malaki talaga ang nagagawa ng buhok sa itsura natin. Medyo napapaklahan talaga ako sa tea na to kaya nilagyan ko ng creamer and sugar baka sakaling maglasang milk tea. Weird no? Medyo okay naman na naging lasa at mas kaya ko nang inumin. Bumili din kami nitong chocolate fudge hopia sa Poland Store sa baba, katabi lang din ng 7-Eleven. At tinikman ko na nga din at nasarapan ako. Mahilig kasi ako sa mga chocolate flavor na hindi masyadong matamis. Nasarapan nga ako kasi creamy ng chocolate niya sa loob. Sa susunod na mapasyal ulit ako sa store ng Poland, ay ito na palagi ang bibilin ko.
Ang asawa ko naman ay mas gusto ang Dice Hopia ng Holland. Dati nalilito ako, akala ko pareho lang yung Holland and Poland na bilihan ng mga hopia. Nalaman ko lang na magkaiba sila nung pumunta ako ng Ompin sa Manila noong Chinese New Year. Pagkatapos mag-snack ay dating gawi, higa na naman ako habang busy si Ate Beth sa pakikipag-usap sa client niya. At busy naman ang Sisterette Carmen ko sa pag-browse ng phone niya dun sa likod. Medyo napagod nga kami kakaswimming sa pool kanina at kaka-water massage kaya nagre-recharge muna kami ng konti. Pagkatapos nito ay magwawine din kami. Este sparkling na 0% alcohol. Hindi kasi pwede sa may alcohol ang Sisterette Carmen ko. Hindi kami masyadong satisfied sa sparkling ni Ate Beth. Natatamisan kasi kami masyado sa ganitong inumin. Kaya bababa din kami para bumili ng tig-isang beer sa 7-Eleven or any drink na may konting alcohol para mas makatulog kami ng mabuti. At ito ang napili naming inumin. At habang umiinom kami ay nagkwentuhan na naman kami ng kung ano-ano. Isa ito sa mga mamimiss ko yung mga ganito naming banding. Madalas din kasi kami mag-sleep over sa place ni Carmen kapag gusto naming mag-banding at mag-chill sa mga stress sa work namin. At parang inantok na nga po si Ate Beth. Tinatiming ako nga yung hilik mo, te. Baka hindi hilig ko marinig mo. Uto. Uulo kayo. Bloated yung pakiramdam ko ngayon sa tiyan. Inantok na nga po kami sa ininom namin kaya tulog na din po ang Sisterette Carmen ko. Kaya hanggang dito na lang po muna ulit. Good night!